Narupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Muli, ikondisyon ang sarili. Nasa panahon tayo ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po ulit, Kwaresma. So, 4 na pong araw na paglalakbay. 4 na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay o yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Isang linggo na tayo. Malinaw po ba? Isang linggo. At sa bawat linggo, tayo po ay inaanyayahan na makinig ng mabuti sa kung saan tayo dinadala ng ating pong mga pagninilay. Baka lang po, no, marami sa atin, lalo na mga Katoliko tayo na simba lang tayo ng simba. Minsan maisipan lang natin magsimba, hindi natin inaalam kung ano nga ba yung season, ano nga ba yung panahong ito. Panahon ito na inaanyayahan tayo na magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi madali, kung kaya tayo po ay inaanyayahan na unti-unti pumasok tayo sa mga pagdiriwang na ito. Kaya bago po tayo mag-shift, no, tungo sa 2nd linggo ng Kwaresma, balikan po muna natin yung ilan sa mga mensahe na dapat nating matandaan na bilang gabay, no, sa atin pong paglalakbay. Nung Lunes, sinabi po sa atin, pinaalalahanan tayo. Sinabi ni Jesus, "Nang gawin ninyo ito sa mga pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Ito yung pagdating ng araw, tayo po ay haharap sa hukom, paghihiwalayin ang tupa sa kambing. At kung paanong pinaghihiwalay ang tupa sa kambing, ganun din ang mangyayari sa atin. Paghihiwalayin tayo, yung mga tumulong, mga nagbigay sa kapwa, dito sa kanan, katulad ng mga tupa. Yung mga naging walang pakialam sa kapwa, ito yung katulad ng mga kambing, may pupunta sa kaliwa at doon ay talagang magngangalit ang kanilang ngipin. So, tayo po, pagdating ng araw, uhusgahan tayo, ahatulan tayo ng Diyos,
sa mga bagay na ginawa natin at sa mga bagay na hindi nating ginawa na dapat nating ginawa. Malinaw po ba? Nung Martes, ang sabi naman ni Jesus, sa inyong pananalangin, ito po yung tinuruan niya ang kanyang mga alagad sa kung paano manalangin. Sabi ni Jesus, huwag kayong tumulad sa mga iskriba at mga pariseyo na ang dami-dami nilang mga sinasabi. Ganito kayo mananalangin at itinuro ang panalangin na kanya pong dinadasal ang Ama namin. Dahil ang sabi ni Kristo, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Kung sakasakali po, ang tagal-tagal mo nang dinadasal yung gusto mong mangyari, baka po hindi talaga para sa inyo. Kasi alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Kailangan mo lang ma-pinpoint, mismong mapangalanan kung ano talaga ang gusto mo. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, sa araw ng paghuhukom ay titindig, no? Sabi titindig ang mga taga Ninive dahil nakinig sila sa panawagan. Nung sinabi ni Jonas, gugunawi ng Ninive kapag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan. At nagsisi sila. Ngayon, kaharap nila si Jesus. At sinasabi niya, sapagkat nagsisi ang mga taga Ninive dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas, kay Jesus o kay Jonas, ang naririto. Nung Huwebes, ang panawagan naman sa atin ay pinaalalahanan tayo na makiisa lagi sa simbahan, sa pamumuno ng ating Santo Papa. Nung ipinagdiwang natin ang kapisahan ng luklukan ni San Pedro at pinaalala sa atin na ibinigay kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit. Kaya sinabi niya, anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. Malinaw po ba? Okay pa ba? O sa sobrang init, lutang na tayo na naman? Gising po, no? Hindi pwedeng nakaupo lang, hindi pwedeng nakatulala lang, kailangan mong naririnig ang mga salita ng Diyos. Kahapon, Biyernes, ang paalala sa atin, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon pa bago Kanya iharap sa hukom. Sabihin niyo nga po, makipag-ayos. Yung konteksto, ang sabi ni Jesus, kapag alam mo, pag nalaman mong may sama ng loob sa iyo ang isang tao, kapag alam mo na mayroong sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo na, makipag-ayos ka na sa kanya. Naintindihan ba yon? Narinig ba? Narinig, pero ayaw nating gawin. Kaya nga may responsibilidad ka. Kaya nga ang sabi ni Jesus, malinaw naman, no? Kapag alam mo, minsan hindi mo alam eh. Minsan para sa iyo, biro lang. Minsan para sa iyo, wala lang. Napikon, nagalit, sensitive eh. Ngayon, alam mo na. So kung alam mo, responsibilidad mong makipag-ayos sa Kanya. Huwag kang magmatigas. Nakasakit ka, so lumapit ka. Ikaw yan. Ngayon naman, ang sabi ni Jesus sa atin, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung kahapon, kapag alam mong may nagawa kang mali, mag-sorry ka. Pero kung yung taong to, hindi pa rin nag-sorry, alam niya na nagkamali siya, sinabi mo na nasaktan ka, pero nagmatigas,
ano ang dapat mong gawin? Ipagdasal ang umaaway sa iyo. Ipanalangin ang umuusig sa iyo. Ibigin ang kaaway. Uwian na ba? Nandito kasi tayo, hindi para sa mga ganitong bagay. Karamihan sa atin o kadalasan, nagpupunta tayo sa harapan ng Nazareno kasi meron lang tayong gustong hingin. Pero higit kasi yung nais na ituro sa atin ni Jesus. Kaya nga ang sabi sa unang pagbasa, ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ano ang tuntunin na dapat nating gawin? Ang sabi ni Kristo, ibigin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig sa atin. Sabihin nyo nga po, ibigin ang kaaway. Magtutulog-tulugan na lang tayo. Kunyari, wala tayong narinig. Kasi nga, di ba? Ang hirap naman yan, Lord. Inaway na nga ako, tapos iibigin ko pa. Sinisiraan na nga ako. Ipagdarasal ko pa. Kung tao lang talaga, mahirap yan. Kasi tayo, kapag inaway, away din yan. Awayin din natin, di tayo patatalo dyan. Kaya lang, deboto tayo ng Poong Nazareno. Kaya lang, gusto nating sumunod kay Kristo. Kaya nga nililinaw ko, gusto ba natin talagang sumunod kay Kristo kaya tayo naririto? O gusto lang natin may hingin sa Poong Nazareno kaya tayo naririto? Kailangan mo ding linawin, sino ba talaga si Kristo sa atin? Kung malinaw sa atin, sa puso't isipan natin kung sino si Kristo, ang gusto niya maging ganap yung pagiging deboto natin at ito yung tuntunin. Ibigin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig. Ipagdasal natin na sana tumino na, sana mag-sorry na, sana magkaroon ng lakas ng loob na baguhin na ang kanyang maling ginagawa sa atin. Kasi meron pa rin tayong responsibilidad sa taong nagkakamali. Nagkamali nga nawawala sa direksyon. So pinapaalala sa atin ni Jesus, hindi lang tayo dapat. O hindi dapat mawala yung ating pagmamalasakin kahit pa nakaranas tayo na hindi pagmalasakitan at dahil nga sa ibang tao naghihirap ka, nakakaranas ka ng kung anumang pagsubok. Pero ito ang paraan para maging kompleto tayo, para maging ganap yung kaligayahan ng Poong Nazareno na matutuwa siya na kapag nakikita tayo, nasa tamang direksyon ka kasi kahit na inaaway ka, minamahal mo pa rin siya. Mahirap, tama yan. Totoo yan, mahirap. Pero kung hihingi tayo ng tulong sa Poong Jesus Nazareno, hindi imposibleng magawa natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Ibigin ang kaaway, ipagdasal ang mga umuusig sa atin. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama nang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap